Amen. Yan. Magandang umaga sa ating lahat. Habang muli tayo naghihintay, tayo magbabasa ng banal na kasulatan. Kaya tayong lahat ay magbuklat ng ating banal na kasulatan. Sa aklat ng 1 Corinthians chapter 12. 1 to 31. Yan. 1 Corinthians chapter 12, verses 1 to 21. Mga kaloob ng Espiritu Santo. Yan, meron dito dalawang pamagat. Mga kaloob ng Espiritu Santo, iisang katawan, ngunit maraming bahagi. Yan, purihin ng Diyos. Pero bago tayo muna manalangin sa Diyos, tayo yumuko at humikit. Lord, salamat po muli sa umagang ito at sa gawain ito, Panginoon, at kami magbabasa ng iyong banal na kasulatan. Hiling namin, Panginoon, na patnubayan mo kami, Panginoon, at lubid mo na maging karapat-dapat. Bawat isa sa amin, Panginoon, sa iyong banal na salita na aming mapapakinggan at aming babasahin sa iyong banal na kasulatan na iniwan para sa amin. Salamat, Panginoon, patnubayan mo kami sa oras na ito at gabayan, Panginoon. Maging aming mga kapatiran na wala pa rito, Panginoon, ihadya mo po ang kanilang pangyabak sa lugar na ito upang sama-sama kami mag-aral ng iyong banal na salita at magpuri kinalaunan sa iyong dakilang pangalan. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong lahat ng kapurihan. Pasasalamat pagsamba sa pangalan po namin tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Palapakan natin ang Diyos. Yan, purihin ang ating Panginoong Jesus. Mga kaloob ng Espiritu Santo. 1 Corinthians chapter 12 verses 1 to hanggang saan yun? 11 ba yun? 12? 13? O 11, no? 11. Yan, okay. Sabi rito, mga kapatid, ngayon tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. Si Pablo pa rin yung sumulat ito. Sabi niya, mga kapatid, ngayon tungkol naman sa kaloob ng Espiritu Santo, ito kasi yung topic niya. At nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y napapaniwala sa kung ano-anong mga Diyos-Diyosan na di naman nakakapagsalita. Okay? Sinarito yung dating may ibang paniniwala. Halos lahat naman tayo. Di ba? May mga, ayun, sabi rito. Sa kung ano-anong mga Diyos-Diyosan na di naman nakakapagsalita. So, ibig sabihin mga bulto na ating mga sinasamba, okay, na dati ating pinaniniwalaan, nakala natin, yun yung Diyos. Kaya nais kong malaman ninyo na walang tao pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing sumpahin si Jesus. And sabi dito, walang taong pinapatnubayan ng banal na Espiritu ang magsasabing takwilin niya si Jesus, sabi niya, sumpahin si Jesus. At hindi masasabi nino man si Jesus ay Panginoon kung hindi siya ay pinapatnubayan ng Espiritu Santo. At hindi rin naman sasabihin na si Jesus ang Panginoon kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. So, ibig sabihin, ang banal na Espiritu ang siyang magpapakilala sa atin kay Kristo at para ituring natin siyang Panginoon. Kaya napakahalaga ng role ng banal na Espiritu. Kaya nawa tayong lahat ay tanggapin natin ang banal na Espiritu. At sigurado naman, siguro sa bawat isa sa ating naririto na talagang ang banal na Espiritu ay nasa sa atin dahil si Kristo ang ating Panginoon at ating Diyos na pinaglilingkuran. For iba't iba ang mga espiritual na kaloob. Ngunit iisa lamang ang Espiritu na kakaloob ng mga ito. Iba't iba yung mga espiritual na kaloob, sabihin yung mga gift na binigay sa atin. Ngunit
isa lamang ang Espiritu nagkakaloob ng mga ito. Isa lang ang nagbibigay ng mga bagay, ng mga ito, kundi yung banal na Espiritu. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoon pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga ginagampanan nating parte na paglilingkod sa Diyos, pero isa lang ang Panginoon pinaglilingkuran, walang iba. Sino yung Panginoon na yun? Si Jesus. Yan. Iba't iba ang mga gawaing iniatas, ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Iba-iba ang mga gawaing iniatas, iba-iba yung mga trabaho natin dapat gampanan. Ngunit iisa lamang ang kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Isang Diyos lang yun na kumikilos sa buhay natin para gawin natin yung mga bagay na yun. Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na nagpapakitang nasa kanyang Espiritu. So para maging maayos ang lahat, sabi nito, binigyan ang bawat isa ng kaloob na nagpapakitang nasa kanya ang Espiritu. Nasa kanya ang banal na Espiritu. Ang Espiritu. Ang ilan sa atin na pagkalooban ng kakayahan magsalita ng mensahe ng karunungan. Yan. Ang iba naman ay napagkalooban ng katalinuhan. Subalit ng isang Espiritu, anong kakaloob nito? Sabi doon, yung iba na bibigyan ng kakayahang magsalita ng mensahe ng karunungan. At ang iba naman ay pinagkalooban ng katalinuhan. Subalit yung isa lang ang Espiritu na nagkakaloob doon. Tandaan nyo kapag ang spelling capital letter S-L-E sa Espiritu, ang ibig sabihin nun, yung banal na Espiritu. Espiritu Santo. Diyos Espiritu Santo. Kapag small letter, Espiritu lang tao. Kaya evil spirit, mga ganon. Pero kapag capital, tandaan nyo kapag sa Bible, kapag capital letter ang unahan ng Espiritu, ang tinutukoy doon yung Holy Spirit, yung banal na Espiritu. Yung Diyos Espiritu Santo. 9. Ang Espiritu rin iyon ang nagkakaloob sa iba ng pananampalataya sa Diyos. Ibig sabihin, yung banal na Espiritu ay yun yung nagkakaloob sa atin ng pananampalataya sa Diyos. Kaya napakahalaga yung Holy Spirit nasa atin kasi ito pinag-uudyok sa atin na mananampalataya sa Diyos Ama, nasa langit. At sa iba, ang kapangyarihang magpagaling sa mga may sakit. So, ibig sabihin, meron talagang taong binigyan ng kaloob magpagaling na may sakit. Kaya napakahalaga yung Holy Spirit nasa atin. Kasi siya yung nagbibigay ng mga kaloob at baka maaari isa tayo sa nabahagian ng kaloob magpagaling ng may sakit. Kaya huwag tayong mag-atubuling ipanalangin yung mga may sakit. Kaya natin pinalalangin yung mga may sakit kasi mayroong Holy Spirit na nagpapagaling at nagbigay sa atin ng mga kaloob na yun. Yan, tandaan natin yan. Huwag kayong mahihiya pag pag-pray niyo may sakit. Mag-pray ka lang muna, Lord, nawa, gabayan mo ako sa aking gagawin. Patnubayan mo ako sa aking tamang sasabihin para sa may sakit upang iyong mapagaling. Kasi maaari tayo gamitin ng Diyos para pagalingin sila. Kaya ako nga sa aming pamilya, nagpe-pray kami lahat. At kung may karamdaman, ipinagpe-pray namin na pinapatungan ng kamay para gumaling at nananampalataya kami pagagalingin. Kasi Holy Spirit ang magpapagaling nun, hindi tayo. Gagamitin lang tayo. Kaya huwag tayong tubuling ipanalangin yung mga may sakit. Then, may pinagkalooban ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Kaya may mga naghihimala din. Sino yung mga naghihimala na nakilala nyo sa Bible? O yung mga kilala yung karakter sa Bible na nakapaghimala? O si Elias. Ano yung himala ni Elias? Pag pinapalo niya yung ilog ng kanyang balabal, natutuyo. O kaya niyang humingin sa Diyos, paulanin ng apoy, umuulan ng apoy. Kaya nga hindi siya mahuli-huli ng mga humuhuli sa kanya. Nakikiusap sa kanya yung mga humuhuli, pero yun, humuhuli na siya, nakikiusap pa sa kanya. Parang wala, Elias, magpahuli ka na sa amin. Kasi natatakot sila eh. Pag huhulihin nila si Elias, susunog sila eh. Pinapaulan ng apoy eh. Si Moises, yung dagat na pula, hinati niya. At ano pa, pinakupok niya yung bato, bakos yung tubig. Ayun, yung mga himala. Marami. Hindi lang isa, dalawa, marami na may nagpagaling ng may sakit. Si bumuhay ng patay, si Elias, si Pedro, si Pablo, o nakabuhay sila ng patay. Si Jesus, nakabuhay ng patay. May pinagkalooban din ang kakayahang magpahayag ng mensahe mula sa Diyos.
At may pinagkalooban naman ng kakayahang malaman kung alin kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang hindi. May pinagkalooban ng kanyang magsalita, ng kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika, at sa iba naman ay ang magpaliwanag ng mga wikang iyon. Yan, sabihin, may mga gift na magturo, may gift na mangaral, may gift na magpropesiya, at may gift na kakayahang magsalita ng iba't ibang wika, mag-speaking of tongues. At ang iba naman ay magpaliwanag noon. Kaya ito ba, meron tayong pag nagsalita ng Japanese, may nagtatranslate sa Filipino, may nagtatranslate sa Korean, may nagtatranslate ng English. May mga gift yan, may gift na binigay ng banal na Espiritu. Ngunit isang Espiritu lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa ayon sa kanyang ipinasya. So, ibig sabihin, ngunit isang Espiritu, ulitin ko, ano yung Espiritu kapag malaking titik? Holy Spirit. Ibig sabihin, ngunit isang Espiritu, o tumutukoy sa Holy Spirit, lamang ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob sa bawat isa ayon sa Kanya. Ibig sabihin, meron siyang pantukoy na salita, Kanyang. Tandaan niyo yung salitang Kanya nga, hindi napakaliit na issue, malaking malaking kapaliwanagan yan sa banal na Espiritu. Sa Kanyang ipinasya. So, ibig sabihin, yung banal na Espiritu may sariling kapasyahan at sariling desisyon. Okay? Na dinidecide. Sabi, ngunit isang Espiritu, ito kay Holy Spirit lamang, ang gumagawa, siya ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob. Siya yung namamahagi ng iba't ibang kaloob. Meron siyang kakayahan nun. Bawat isa ayon sa Kanyang. So, ibig sabihin, meron siyang kaanyuan at meron siyang kapasidad para gawin yung mga bagay na yun. Naputukoy sa Holy Spirit. Yung ibig ko lang idagdag doon, yung meron talagang kaanyuan ng banal na Espiritu. Yan. Si Kristo ay tulad ng isang katawan. Ibang pamagat na to. Sa kaloob ng banal na Espiritu, yun. Yung banal na Espiritu ang nagkakaloob ng mga gift natin. At sinabi doon, may pwedeng nangangaral, pwedeng nagtuturo, pwedeng nagpopropesiya, naghihimala, nagpapagaling ng may sakit, yan, at nagsalita ng ibang wika, yung mga binanggit dito. Kaloob ng banal na Espiritu. So, ibig sabihin, yung Holy Spirit, yung nagbibigay sa atin ng mga gift na yon, ng mga kaloob na yon. Binibigay niya yon para magamit natin ang ating buhay sa paglilingkod sa Diyos. Amen po ba? O, dito na tayo sa 12. Ano na to? Isang katawan, ngunit maraming bahagi. Ito yung pagiging church. Yan, si Kristo. Si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling iisang katawan. Tandaan natin ha. Si Kristo yun. Si Kristo ganito. Si Kristo ay tulad ng isang katawan. Si Kristo ay, halimbawa ako, tulad ng isang katawan. Si Kristo ay, halimbawa ako si Kristo. Si Kristo ay tulad ng isang katawan. Ito, isang buong katawan. Na may maraming bahagi. Ano yung bahagi ko? Kamay. May paa ako. May mata. May ilong. May bibig. Yan yung mga bahagi ko. Ito ay nananatiling isang katawan at lahat ng iyon, isang katawan lang ni Kristo. Yun yung pinaniniwala niya. Si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi. Ito ay nananatiling iisang katawan. Maging Hudyo o Hintil. Ano yung Hudyo? Yung mga Israelita. Yung Hintil, mga ibang bansa, kasama tayo. Maging, sabi doon, si Kristo ay isang katawan na binubuo ng maraming bahagi. Maging Hudyo ka man, o Hintil ka man, alipin ka man, o malaya. Tayong lahat ay pinautismuhan sa isang Espiritu. Upang maging isang katawan, tayong lahat ay pininom ng isang Espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi lamang. Sa isang katawan, binubuo yan ng iba't ibang bahagi. Marami. Hindi puro kamay lang. Diba? Meron ka ba nakakita? Isang katawan, puro kamay. Ulo niya, kamay din. Diba? Paa niya, kamay din. Meron ako nakita sa Facebook, isa paa, isa kamay. Kung totoo yun, hindi lang ata. Diba? Pero walang ganun, diba? Meron ko kayo nakita sa isang katawan, yung ulo niya, kamay. Tapos yung mata ng kamay niya, kamay din. Meron bang ganun?
Yung tenga niya, kamay din, pero walang ganon. Ibig sabihin, yung isang katawan, iba-iba talaga. Yung may ulo, may tenga, may ilong, may bibig, may kamay, may paa. Tawag doon, isang buong katawan. Pero iba-iba yung parte, iba-iba yung bahagi, at iba-iba tawag doon. Sabi dito, si Kristo ay parang isang katawan na maraming bahagi. Spiritual na to. Maging Hudyo ka man, maging Israelita ka man, o maging taga-ibang bansa ko, Pilipinas ka man, o China ka man, Japanese ka man, o American ka man, malaya, alipin man o malaya, tayong lahat ay pinautismo sa isang Espiritu. Capital letter, Espiritu Santo. Kasi tinanggap natin yung Espiritu Santo. Upang maging isang katawan. Sabi, yung banal na Espiritu na tinanggap natin, yung nagiging dahilan para maging isa tayo kay Kristo. Kaya napakalaga ng Holy Spirit. Na nakukuha natin yan kapag tinatanggap natin yung paghahari ni Kristo sa buhay natin. Pinagkakaloob niya yung banal na Espiritu at tayo nagiging isa kay Kristo. Kaya nagiging isang katawan na tayo ni Kristo. Kaya pumapasok tayo sa bahagi ng katawan ni Kristo. Maging Hudyo ka man o hindi. Maging Israelita ka man o Pilipino ka man, kapag tinanggap mo si Kristo, ibibigay niya yung banal na Espiritu at ikaw na ngayon ay magiging parte ng katawan ni Kristo. So, yun ang ibig sabihin nun. Nagiging iglesia na tayo. Nagiging born again, Christian na tayo. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi iisang bahagi lamang. Kagaya nga na sinabi ko kanina, wala po tayo nakita ang ulo, kamay. At yung kamay niya, yung mata niya, kamay din. Walang ganon. Yan. Kung sasabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya hindi ako bahagi ng katawan, hindi na nga ba ito bahagi ng katawan yan? Kung sasabihin ng paa, kung ang paa mo magsasalita, hindi naman ako kamay, kaya hindi ako bahagi ng katawan, hindi na nga bahagi ito ng katawan? Hindi. Bahagi pa rin siya. Kasi paa siya. Yung paa, nakakabit yan sa katawan. Natural bahagi yun. Pag nakakabit sa katawan, bahagi yun. Kung sasabihin ng tenga, kung magsalita naman yung tenga, hindi ako mata. Hindi naman ako mata eh. Kaya hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Hindi pa rin. Kasi tenga ka eh. At parte ka ng katawan. Natural, ang ulo mo, may tenga yan. Tsaka nakakitang ulo, walang tenga. Pag abnormal yun. Pero meron tenga pa rin yung kaya lang hindi lang kita. Diba? Putol lang. Pero meron pa rin kasi pandinig. Yan. Meron tenga, may sambing lang, hindi lang makarinig. Pero meron pa rin. May mata, hindi lang makakita. Pero meron pa rin. Kaya parte tayo ng katawan. Yan. Kung puro mata lamang ang buong katawan niya, halimbawa, sa isang katawan mo, isang malaking mata ka lang. yung mata ng mata mo, mata rin, di ba? Tenga ng mata mo, mata rin. Eh, hindi mo masasabi ka. Subali, kung puro mata lamang ang buong katawan, paano ito makakarinig yan, di ba? Paano ka makakarinig? Puro ka lang nakakakita ka lang, di ba? Paano ito makakadinig? Kung puro tayo na lamang ang buong katawan, paano ito makakaamoy? Tama naman. Kaya ibig sabihin ng napakahalaga ng bawat parte ng katawan. At lahat ng parte na ito may ginagampanan. Hindi pwedeng wala. Kailangan ito ay nagkakaisa at may ginagampanan. Subalit, inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Kung ang lahat ng bahagi ay pare-pareho, hindi iyan may ituturing na katawan. Ngunit ang totoo ay marami ang mga bahagi, ngunit iisa lamang ang katawan. Yan ang totoo. May isang katawan tayo, maraming mga bahagi kasi napakahalaga ng bawat bahagi yun. At ginagamit yun para sa kabuuan. Hindi rin naman masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan. Ni ng ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Talagang hindi pwede. Pwede ba maglakad yung ulo lang? Diba? Saka nakakita ko kang tatakbo tao, no? Dapat yung ulo naglalakad, di ba? Magkakawalang ka yun. Di ba? Horror, pagka gano'n. Kaya, hindi pwede. Sa katunayan, ang mga bahaging parang may hina, ang siya pang ang kailangan. Kasi sa katawan natin, kung minsan nga yung mga bagay na nakatago, yun pa yung pinapahalagahan natin eh. Nasa totoo lang eh, di ba? Yung mga tagong-tago, di ba? Yung kiling-kiling natin, di ba? Di ba? Nakatagong-tago, mahalaga sa iya, no? Di ba? Pinahalagaan mo yan. Parang ganon. Ang mga bahagi ng katawan na inaakala natin hindi gaano, kapuri-puri, ay pinag-uukulan ng higit na pagpapahalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda ang siyang nating higit na pahalagahan.
Ayan, di ba? Yung mga bahaging, yung sa literal, yung mga bahaging sa tago, hindi naman nakikita. Labis ang pagpapahalaga natin. Yun nga, ulitin ko lang, sample ko lang, halimbawa lang yung kilikili. Eh kapag di mo pinahalagahan yan, pag nangamoy yan, bubula-bubi yung isang bus. Lalo na kung aircon. Talaga, tama, di ba? Kaya pinahalagahan mo yan. At kahit tago yan, pinapuputi mo yan, di ba? Inaalagaan niya yung pag-uukol mo ng atensyon. Tama po ba? O ganun yun. Kaya yung ibig sabihin naman sa spiritual, sa ating magkakapatiran, yung mga may hina sa pananampalataya. Okay? Pag-uukulan natin ng pansin, palakasin natin sila. Yun, sa spiritual. Balik tayo dito. Ang bahagi ng katawan na inaakala natin hindi gaanong kapuri-puri, ipinag-uukulan ng higit na pagpapahalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda, ang siya natin higit na pinapahalagahan. Hindi na ito kailangan gawin sa mga bahaging sadyang maganda. Ito yung sa spiritual, sa pagpapaliwanag. Sadyang maganda, nang isaayos ng Diyos ang ating katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging di gaanong marangal. Sa ating buhay pananampalataya sa Diyos, kapag tayo malakas sa pananampalataya, mas bigyan natin atensyon yung mga mas may hina sa pananampalataya kasi sila ay maaaring mawala sa tunay na pagkakilala sa Diyos kinalaunan pag hindi natin sila napagbigyan ng pagpapahalaga. Kaya alagaan natin sila. Upang hindi magkaroon ng pagkakabahagi at sa halip ay magmalasakitan sa isa't isa kasi tayo bilang katawan dapat nagmamalasakitan ng lahat ng parte niyan. Ibig nyo, pansinin nyo, kapag ang ngipin mo masakit, buong katawan mo, damay yan. Tama? Kaya anong gagawin ng kamay? Makikipagpartisipasyon yan sa ngipin. O gagawin niya, lilinisin niya yan. Ano pa? Bibili ng gamot yung isip mo. Kaya isip mo, bibili ka kaya ng gamot pa. Punta ka sa butika. O, di ba? Pupunta yan. Pahalagahan ng isa't isa yan kasi damay sila eh. Ang sakit ng ngipin ko, damay pa. Hindi na ako makapagtrabaho, hindi na ako makapunta sa trabaho, hindi ako makapagpugas ng plato, kamay. Yung tenga mo, nadadamay na rin ako, tenga ako, masakit na din yung tenga ko dahil sa ngipin mo. Parang gano'n eh. Parang may mga isip sila kung iisipin mo. Tama? Kapag masakit ngipin mo, wala eh. Nakahiga ka, nakaganon ka lang yung kamay mo. Ngipin lang yung masakit, pero sinasalo niya yung ngipin mo. Tama po ba? Yung paa mo, hindi pa kagalaw kasi walang gana. Kasi may nararamdaman yung isang parte. Yan gano'n. Kaya napakahalaga yung lahat ng katawan na ikipagpartisipasyon niya dapat, yun yung tungkulin niya. Sa isang katawan dapat nagpa-function niya, nagpa-participate ang lahat na yan. Upang hindi magkaroon ng pagkabahagi at sa halip ay magmamalasakitan sa isa't isa. So, ibig sabihin, natural sa buong katawan na dapat nagmamalasakitan. Kaya normal sa isang iglesia, sa isang kongregasyon, na lahat tayong mga miyembro ay nagmamalasakitan sa isa't isa. At sa unahan natin binasa kanina, sa ating kongregasyon dapat mas pinahalagahan natin yung may hina sa pananampalataya. Pinag-uukulan natin yan ng sapat na pag-aalaga para madala natin sila sa kalakasan sa pananampalataya. Kung nasasaktan ng isang bahagi, nasasaktan ng lahat. Kung pinaparangalan ng isang bahagi, nagagalak ang lahat. Yan. Kapag may problema sa isang kongregasyon, problema talaga yan. Damay lahat. Medyo malungkot yan. Ganon din yung ating katawan. Kapag may sakit yung isa, masakit din yung lahat niyan. Sa kongregasyon din dapat ganon. Dito, yung kapag may problema isa, natutuwa ka pa. Ay, kapag yan tuloy, nahihirapan yung buhay niya, tuwan-tuwa pa. Nagsisilibrate pa. Di ba? Pagka ganun na naramdaman mo, baka hindi ka bahagi ng katawan. Di ba? Sa kapatiran natin, may problema siya. O nakaramdam ka ng pagkatawa. Sa kanya, ay, problema siya. Yan kasi pinaparusahan na siya sa kanyang mga pinagkakagawa. Buti nga sa kanya. Sino yung gumagano'n? Pagka ganyan na iisip mo, hindi ka bahagi ng katawan. Ibig sabihin nun. Pero gagawin mo, pag-pray mo siya kasi yun yung bahagi mo. May pag-participate ka. Pag-pray mo siya, tutulungan mo siya, lilibangin mo siya. Gagawa ka ng paraan para maibsan niya yung kanyang mga suliranin, mga nararamdaman. Yan ang partisipasyon ng isang katawan. Kasi tayo inahalin tulad ng Diyos sa isang katawan. Kayo ngayon lahat ay isang katawan ni Kristo. Yan. Kaya sa 27, sabi na rito, tayo na yung tinutukoy. Kayo mga lahat
ang iisang katawan ni Kristo. At bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Tayo nito. Talagang hayaan na sinabi dito sa 27 na tinukoy na talaga tayo. Kasi tayo yung tinutukoy na bahagi ng katawan na yun, bagamat literal. Sa isang katawan, pinaliwanag na may paa, may kamay, may tenga, may mata. Literal yun. Pero ngayon, yung literal na yun, tayo na ang tinutukoy. Kasi tayo talaga yun, yung isang katawan na yun, na nakapaloob sa katawan ni Kristo. Kayo ay lahat ay iisang katawan ni Kristo. At bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Naglagay ang Diyos sa iglesia. Iglesia, pamumuhay, ulo si Kristo, tayo ang katawan. So, ibig sabihin, tayo, ang iglesia ay katawan ni Kristo na siya ang ulo nito. Yun. Una ng mga apostol, ikalawa ng mga propeta, at ikatlo ng mga guro. Naglagay rin siya ng mga gumagawa ng mga himala, mga nagpapagaling ng may sakit, mga tagatulong, mga tagapagkasiwa, at mga tagapagsalita ng iba't ibang wika. Yan. Sabi dito, naglagay ang Diyos sa iglesia ng mga apostol. Yan, may mga apostol dyan. Ikalawa ng mga propeta. Ikatlo ng mga guro, nagtuturo. Naglagay rin siya ng mga gumagawa ng himala, ng mga tagapagpagaling ng may sakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa at mga tagapagsalita sa iba't ibang mga wika. Hindi lahat ay apostol. Kasi kanina, hindi lahat puro mata, hindi lahat puro tenga, sabi ron. Kaya sabi naman dito, sa ating buhay na, hindi lahat apostol, hindi rin propeta lahat, hindi rin guro lahat, hindi lahat binigyan ng kakayahang gumawa ng mga himala, hindi rin nag-inimula ang lahat. Magpagaling ng may sakit, hindi rin lahat. May aaring isa, dalawa, meron nun, pero hindi lahat. Magsalita sa iba't ibang mga wika, hindi rin lahat pwede gumawa nun. Kaya tataka tayo, minsan may makakapagtang sa atin, minsan ikaw hindi. Ibig sabihin, hindi mo kaloob yun. At kung gusto mo magkaroon ng kaloob na, hindi mo sa Diyos, at hindi mo sa banal na Espiritu, bigyan ka nun. Magpaliwanag na iba't ibang wika. Kaya kung sikap ninyong hangarin, ang mga kaloob na mas dakila at ngayon ituturo ko sa inyo mga walang katulad sa lahat. Yan na yun sa 13, yung pag-ibig. Pero ganun pa man, ipinaliwanag lang dito sa 12 to 30, yung mga kaloob na binibigay ng banal na Espiritu na iba-iba. At sa mga kaloob na ibinigay sa atin, napakahalaga na ginagamit natin yon sa pagkakaisa. Kasi bilang isang katawan, dapat nabubuo tayo na ginagampanan ang bawat tungkulin natin para sa ating katawan. Walang iba, kundi si Kristo. Na ginagawa natin ang lahat ng meron tayong kaloob para maparangalan yung Diyos na pinaglilingkuran natin, yung bahagi, yung pinagdudugtungan ng ating bahagi na walang iba, yung ulo natin, ating Panginoong Hesus. Kaya napakahalaga yan. Dapat sa atin, nagipag-participate ang lahat kasi bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Kaya hindi iba-iba tayo ng pagkatawag. Kung ano yung pagkatawag mo, gawin mong the best. Yung paglilingkod na dapat mong gawin na yun bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Kaya tandaan natin yan. Huwag tayo matuwa kapag kami suliranin yung ating kapatiran, may problema, may mga pinagdadaanan. Huwag tayo matuwa. Pagpos kasi kapag lumalayan, pati tayo damay dyan kasi bahagi natin ng katawan yan. Kaya anong gagawin natin? Dapat tulungan natin sila at pahalagahan. At sabi rito, yung mga bahagi ng sa palagay natin, hindi ka puri-puri, hindi gaano malakas yung binibigyan ng ayun ang higit natin bigyan ng importansya. Sa ibig sabihin, sa atin namang buhay paglilingkod, bigyan natin papahalaga yung mga may hina sa pananampalataya. Tayo malalakas, dapat ang gagawa nun para mas lalo silang lumakas. Tulungan natin sila sa lahat ng pagkakataon bilang bahagi ng katawan ng Kristo. Kaya yun, yung parte natin bilang katawan. Kasi tandaan natin ano yung iglesia? Katawan ni Kristo na siya ang ulo nito. At bilang katawan ni Kristo, tayo kasi yung parte nun, tayo yung kamay, yung paa. Gampanan natin yung bawat gawain na inatang sa atin ng Diyos kung ano yung bagay na yun. At may pag-participate tayo sa katawan
para lumakas ito. Okay? Para hindi magkaroon ng pagkakabahabahagi, para hindi bumigay yung katawan, para makapagtulungan, para lumago at lumusog yung katawan na yun. At sa atin nakasalala yun bilang parte. Okay? Tayong mga anak niya na tumanggap sa kanya bilang ulo. Tandaan natin, Iglesia, pamuhay, ulo si Kristo, tayo ang bahagi ng kanyang katawan. Kaya kung ikaw ay paa, gamitin mo yung sarili mo bilang paa. Ikaw ay kamay, gamitin mo yung sarili mo bilang kamay. Tenga, gamitin mo yung sarili mo bilang tenga. Ano yun, Pastor? Bakit ikaw dinigang ba ako? Mag-chismis. Hindi ganun yun. Yung pandiling mo, gamitin mo yung lahat ng makakaya mo para paglingkuran ng Diyos. Na pinaglingkuran mo. Yan. Yan yung mga bagay na dapat natin gawin. Amen? Amen po ba? Yan, hindi yung bakit paano. Okay? Tandaan natin yan, ha? Katawan tayo ni Kristo, bahagi tayo, kaya dapat may participate tayo sa ating katawan, sa ating Panginoon. Sumunod tayo sa ating Panginoong Jesus. At gampanan natin yung gampanin na ibinigay niya sa atin. Kung paa, kamay, kung tenga, mata. Kung tayo tagapaglingkod, paglingkod tayo. Kung tagapagturo, magturo tayo. Tagatulong, magturo tayo. Ganun ang gagawin natin. At palakasin natin yung mga mas mahihina pa sa atin. At tutulungan natin sila, ipag-pray, pagmalasakitan, at sharean, encourage natin sila para maging successful ang isang katawan na yun at mamunga ng sagana. Marami pang mga iglesia ang makakilala sa Panginoon. Kinalaunan, makasama natin pagdating ng araw sa buhay na walang hanggan na pinangako niya sa atin. Amen? Wala pa rin yung ating mga kapatiran. Pwede pa siguro natin ituloy itong pag-ibig. 13. Punta tayo sa 13. 1 Corinthians chapter 13. Ang pag-ibig. Sabi kasi kanina sa 12:31, kaya kung sikap ninyong hangarin ang mga kaloob na mas dakila, mayroon pang mas dakila, at ngayon ituturo ko sa inyo ang walang katulad sa lahat. Sabi, ito yung walang katulad. Ano yun? 1 Corinthians chapter 13, ang pag-ibig. Makapagsalita man ako sa wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw o pompiyang na kumakalampag. So, ibig napakahalaga ng pag-ibig kasi nasa iyo man yung gift na speaking of tongues, makapagsalita ka man ng wika ng mga tao o wika ng mga anghel. Sabi ron, may dalawang wika. Wika ng mga tao at wika ng espiritual. Mga anghel, espiritu yan. Sa Hebrew, tanda nyo, mga anghel, espiritu. Sa Hebrew, hindi ako nagkakamali, 1 ba yun? Ano nga, Brother Joshua, mga anghel. Ano ang mga anghel kung ganun? Sabi ron, Hebrew 1 ba yun? Hebrew 1 siguro yun. Yung tungkol sa anak. Hindi yun eh. Hebrew what? Ayun, 114. 1:14. Ayan. Ano ang mga anghel kung gano'n? Hebrew chapter 1 verse 14. Ito yung anghel. Kasi sabi rito, mapagsalita man ako sa wika ng mga tao at ng mga anghel. Kaya paniwala niya anghel. Ano ang mga anghel kung gano'n? Sila ay mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga isinugo upang tumulong sa mga maliligtas. Yan ang trabaho ng anghel. Sila ay mga espiritu. Ibig sabihin, mga espiritu hindi nakikita. Okay? Ano ang mga anghel kung gano'n? Sila ay mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga isinugo, pinadala upang tumulong sa mga maliligtas. Yan ang trabaho niya. Isinugo ng Diyos para tulungan tayong mga maliligtas. Yun yung role ng anghel. Para tulungan tayo. Kaya sila ay mga espiritu. Kaya ito, may dalawang wika. Wika ng mga tao at wika ng mga espiritu. Mga anghel espiritual. Sila ay mga espiritu. So, ibig sabihin, may wika din sila sa espiritual. At sabi rito, pwedeng makapagsalita ang tao nun. Sa wika ng mga tao, yung language natin, ano yung mga language ng tao?
English, Japanese, ang dami. Chinese, France, yan, diba? Ano pa? Oo, dami. Lahat ng mga bansa may language yan. Wika ng mga tao tawag doon. At meron mga translator yan. May nagaan yan, nagtatranslate, tinatagalog, yan. May gift doon. May matatalinong nagtatranslate yan. Pero yung mga wika ng mga anghel, at sa prayer yan, nakikipag-usap ka sa Diyos. Okay? Yung wika ng mga tao naman, yan, mas effective yan sa pangangaral. Kaya napakahalaga may translator ka. Lalo kung ikaw ay Pilipino, pupunta ka sa China, hindi ka na maintindihan. Tanggapin mo si Kristo. Kagano lang sa iyo mga Chino. Hindi maintindihan yun. Kaya kailangan may translator. Kaya kailangan may magpapaliwanag nito sa pangangaral. Pag sa prayer, pe-pray ka, pwede kang makapag-thanks kasi kausap mo ang Diyos. Diretsahan. Wika nila yun, spiritual eh. Spirito. Mga anghel, mga espiritu kung naglilingkod. John 4:24. Ang Diyos ay espiritu. O, di ba? Espiritu din yung mga anghel. Espiritu naglilingkod sa Diyos. Ang Diyos, espiritu din kasi spiritual being sila, hindi sila nakikita. At may language sila. Okay? Kaya kapag ka speaking of tongues ka, kausap mo yung Diyos. Sa isa language sila. Yung wika nila. Kasi may dalawang wika. Makapagsalita man ako sa mga, plural term mga. Ibig sabihin, pag plural, higit sa isa. Dalawa, higit pa. O kaya may dalawa. Dalawa yung tinukoy dito. Wika ng mga tao at ng mga anghel. Kung wala man akong pag-ibig, ibig sabihin may dalawang wika, tao at mga anghel spiritual. At gift yun. Na maaaring bigay ng banal na espiritu na nagkakaloob sa 1 Corinthians 12, ang banal na espiritu na nagkakaloob ng gift na yun. At kapag nabigyan ka nun, nasa yun. At magagawa mo yun. Tama? Kaya lang, sabi rito, kung meron ka nun, alam mo yun, may ka ng mga tao, gifted ka talaga, tali-talino mo. Kaya pang mapaliwalag yan. At may mga anghel ka, kapag salita ka rin ng gift of tongues, kausap mo mga spiritual, mga anghel. Kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaaling o popyang na kumakalampak, sabihin nonsense kung wala akong pag-ibig. Kung ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, sabihin nakakapag-mensahe ka ng salita ng Diyos, kung mayroon man akong lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya at alupat, nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit kung wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Paano yun? Di ba? Pag-ibig, mapagbigay. You can give. Pwede. You can give without loving. Pwede kasi magbigay na hindi ka nagmamahal eh. Pakitang tao lang eh. Wala lang, binigay mo lang, naawa lang ako sa iyo eh. Di ba? Wala lang kasi trip ko lang. Pwede naman eh, di ba? Wala lang, gusto ko lang. Tama. You can give without loving, but you cannot give without, you can give without loving, but you cannot love without giving. Ayan. Pwede ka magbigay ng walang pagmamahal, pero hindi ka pwedeng magmahal na hindi ka nagbibigay. Tama. Tama yun, di ba? Tama naman. Kasi pag may pagmamahal ka, hindi pwedeng hindi ka magbigay kasi isang paraan din yun nakakapag-express ka ng pagmamahal, yung pagbibigay. Pero kapag nagbigay ka naman, hindi naman nangangahulugan na may pagmamahal ka. Pwede ka din naman kasi magbigay na hindi ka nagmamahal. Napipilitan ka lang o gusto mo lang o dahil naawa ka lang. Tama. Kaya sabi ni Pablo, dapat may pag-ibig ka, napakahalaga. Lahat ng mga gift mo, kung meron ka, kung wala kang pag-ibig, wala kang kabuluhan. At kung ipamigay ko man, mapagbigay ka nga, pero wala ka namang pag-ibig, lahat ng aking ari-arian, binibigay mo, katawan upang sunugin, nagsasakripisyo ka, bayani ka, kagaya ng buhos ka ng buhay. Kaya hindi rin pala maganda yung pagiging bayani, Kasi maaaring bayani ka lang kasi may gusto kong patunayan, gusto mong dakilain ka, wala ka namang pag-ibig, tama, wala rin palang kabuluhan. Wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Ba't ano ba yung pag-ibig? Sabi rito, bakit gano'n? Sabi nung yung isipin mo, tatanong ka, gano'n pala yun? Ano yung pag-ibig? Sabi dito sa 4, ang pag-ibig kasi ay matyaga at magandang loob.
hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim sa kapwa. O isipin niyo yung sarili niyo, sarili natin, ano yung nandoon sa atin. Ulitin natin ha. Ano ba yung sabihin ng pag-ibig at paano ko malalaman sa sarili ko na may pag-ibig ko? Ito, obserbahan mo sarili mo. Ang pag-ibig ay matyaga. O ngayon, matyaga ka ba? Mahirap ba yung buhay mo pero tsatsagaan mo? Opo, okay. Good, meron kang pag-ibig. At magandang loob ka ba? Magandang loob ka ba? Nagpo-concern ka ba sa iba? Nararamdaman mo ba kapag nakakaperwisyo ka na o hindi? Pagka hindi mo nararamdaman yung mukha mo, egis po ko doon, pastor, mukhang wala yata ako na. O medyo wala akong konti pag-ibig. Mag-isip ka. Tama? Pinaniniwalag dito yung katangian ng pag-ibig. Hindi mainggitin, nainggit ka ba kapag meron yung kapwa mo? Uy, may TV sila. Bibili ako niyan, yapang pati na itong mga TV. Mas mahal pa dyan, bibili ko. O, di ba? Nainggit ka. Pastor, medyo nainggit talaga ako eh. O, hindi, parang wala akong pag-ibig noon. Isipin mo yung maigi. Hindi mayabang ka ba? Hindi mapagmataas man, gusto mo ba laging ikaw yung bida o parang ikaw si Alder Richard palagi, Mario Rivera ang datingan, gusto mo lagi ikaw yung napapansin. Opo, pastor eh. O, iwasan mo na yun. Hindi magaspang ang pag-uugali. Ikaw ba, lagi ka bang galit? Taray-taray ka ba? O balagbag ka ba? Lagi ka bang mainitin ang ulo? Ayan. Isipin mo yun. Hindi makasarili. Ikaw ba maramot ka ba? Nangaalo ka ba? O kapag meron ka ba, ihintay mo ba bang hingian ka? O nagpupusa ka na lang? O nag-iisip ka ba kapag may naisip mo ba yung kapatiran mo kapag may pagpapala ka, ibibigay ko to sa church kasi salamat, pinagpala ka ng Panginoon. Yung kahit hindi ka na utusan, kukusa ka na. O pag meron ka na may pag-ibig ka, kung wala, i-imbak mo lang yung pera mo, ay ito, para sa ano ko to, future ko to, tapos hindi ka na makapagbigay sa church, di ba? Sayang kasi. Sa susunod, may lakad kami, gagamitin ko pa ito eh. Hindi mo na tuloy magawang mapagbigay. Isipin mo yun, baka wala kang pag-ibig. Kasi ganun ang pag-ibig eh. Hindi magagalitin, hindi mapagtanim sa kapwa. Hindi na yung kinatutuwa ang gawain masama. Pag alam mong masama, hindi ka natutuwa. Doon, alam mo, ibig sabihin, nape-verify mo na mali yung ginagawa mo. Nakikita mo, ay, oo, mali ito. Nakukonsensya ka nun eh. Kasi yung pag-ibig nasa loob ng puso mo yun, nasa gitna yun. Nasa puso yung pag-ibig, sa totoo lang. Kaya, nararamdaman mo yun. Hindi niya ikinatutuwa ang gawain masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Tuwan-tuwa yan sa katotohanan. At hindi niya pinapagulaanan yung sarili niya. Hindi niya pinagtatanggol. Kaya nga sabi ko nga, sa amin lagi sinasabi, huwag tayong mahihiyang manghingi ng sorry. Pag kita natin sarili nating mali, tanggapin natin yun, hindi masama yun. Huwag na nating pairalin yung pride natin. Kasi yan ang ulang-ulang tinuturo ni Jesus Christ. Kung gusto mo mapunta sa langit, pasanin mo yung cross, kalimutan mo yung sarili mo, sumunod ka na sa akin. Yan ang ulang-ulang sinasabi ni Kristo para tayo maligtas, pumunta sa buhay. Kailangan mo talikuran yung sarili mo kasi kapag hindi mo talikuran yung sarili mo, hindi ka talaga makakasunod kay Kristo, hindi ka magiging Kristiyano, tagasunod ka nga niya eh. Pag tagasunod ka niya, susunod ka sa utos niya. Kasi John 14:15, if you love me, you must obey my commandments. O, ano yung utos niya? Talikuran mo yung sarili mo, sumunod ka na, hindi ka na. Ganun yun. Kung hindi, hindi talaga. Ang pag-ibig ay mapagpatawad. Ganda yan. Mapagtiwala. O kahit niloloko ka na, tiwala ka pa rin. Ganun talaga. Kailangan yun eh. Dahil mahal ko ang Diyos, hindi tiwala ako sa'yo. Kasi hindi naman ikaw kausap ko. Yung Diyos naman eh. Kung lokohin mo ako, bahala ka. Sino ba niloko mo? Ako ba? Hindi. Yung Diyos. Sino ba pinagsinungalingan mo? Ako ba? Hindi. Yung Diyos. Kasi sa Diyos ako nakatingin. Hindi naman sa'yo. Ganun dapat tayo. Puno ng pag-asa, kahit hirap na yan. Hiniwala yan, Lord, alam ko, darating ang panahon, sa tamang panahon, pagpapalain mo kami. Hindi nakakaramdam ng pagod yan. Mapagtiis yan hanggang wakas, hindi nakapapagod. Bagamat nahihirapan, nagtitiis. Kasi tandaan niyo, ang pagtitiis ay pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos sa ibang bahagi ng banal na kasulatan. Tandaan natin yan. Matatapos ang kaya magpahayag ng salita ng Diyos. Titigilin ang kakayahan magsalita sa iba't ibang mga wika. So, sabihin, nawawala itong mga game na ito.
natatapos yan. Ngunit ang pag-ibig ay walang hanggan. Ang pag-ibig walang hanggan kasi hanggang sa kalangitan nandoon niya kasi nandoon si Jesus, ang Diyos ay pag-ibig kasi. Hindi ba lubos ang ating kaalaman at ang kakayahan nating magpahayag ng mensaheng mula sa Diyos? Ngunit pagdating ng ganap, mawawala ang hindi ganap. Noong ako'y bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip, at nakakatwiran tulad ng bata. Ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwanan ko na ang mga asal ng bata. Ayan. Sa kasalukuyan, tila malabong larawan ang nakikita natin sa salamin. Ngunit darating ang araw na harapan nating makikilala ang Diyos. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito, tulad ng lubos na pagkakilala niya sa akin. Kaya't ang tatlong ito ay nananatili, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Tandaan natin yan. Napakalaga ng gift, pag-ibig. Iyon yung pinakahangarin natin sa ating mga buhay. Kasi lahat ng mga gift na binibigay sa atin ng banal na Espiritu, sabi ng 1 Corinthians 12, lahat ng mga gift na yan, ipinagkaloob ng isang Espiritu at walang iba, kundi ang Holy Spirit. Natural na meron tayo nun. Marunong tayo magturo, marunong tayong mangaral, marunong tayong mag-pray, marunong tayong magsalita sa iba't ibang wika. Lahat yan na ipapractice, lahat yan na ituturo, lahat yan nakukuha natin, pero lahat din yan mawawala. Ang pinakadakila na hindi natin asamin, na hindi mawawala, yung magkaroon tayo ng pag-ibig sa ating mga puso. At walang iba, kundi yung paghahari ng ating Panginoong Hesus yun. Yung banal na Espiritu, nakikira sa ating mga puso. Tandaan natin, 1 John 4:8, ang Diyos ay pag-ibig. Kaya, ang pag-ibig na yun, na dapat nasa sa atin, yung buhay ni Kristo na ipinamumuhay natin dapat. Yun, ang pinakahangarin natin. Panginoong Hesus, tinatanggap kita sa aking buhay bilang Hari, Panginoon at Diyos. Yan, manahang ka sa akin. Yan naman, Ama, sa pangalan ni Jesus, ang banal na Espiritu, ang siyang tumira sa aking puso upang ako'y maging bahagi ng iyong katawan. Yan, ang banal na Espiritu ang nagiging dahilan na nagiging bahagi tayo ng katawan ni Kristo. Tandaan natin yan. Yan yung tatak na tayo'y tutubusin pagdating ng panahon. Yan yung tatak na tayo'y ililigtas pagdating ng panahon. Yan yung tatak na dapat makita sa atin ng Diyos pag dumating ang time na talagang haharap na tayo sa Kanya. Kapag wala yung Holy Spirit, hindi tayo pwede umakyat sa buhay na walang hanggan. Hindi pwede yung gift. Kaya sabi ng Matthew 7:21, sige, pakibasa Brother Joshua yung Matthew 7:21. Yan, Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Kung hindi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit, yung 20, baba ko sa 20. Ayan. Kaya makikilala ninyo ang mga hindi tunay na propeta ayon sa sabi yung Panginoon ng pangaral kami. Sa baba pa siguro. Sa araw ng paghukom, marami yan. 22 pala yun. Sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa aking Panginoon, hindi po kami ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos. Balikan natin yung 12. Di ba? Naglagay ang Diyos sa iglesia, una ng mga apostol, ikalawa ng mga propeta, ikatlo ng mga guro. Naglagay rin siya ng mga gumagawa ng mga himala, mga nagpapagaling ng may sakit, tagatulong, tagapangasiwa, na mga nagsasalita sa iba't ibang mga wika. Hindi lahat apostol, propeta o guro. Hindi lahat binigyan ng kakayahan gumawa ng mga himala, magpagaling ng may sakit, magsalita sa iba't ibang mga wika, magpaliwanag ng mga wikang iyon. Yan. Yan yun. Kasi may mga gift, yan, na tayo na akala natin, katibayan ng kaligtasan natin. Hindi yan ang pruweba. Sa araw ng paghukom, marami yung magsasabi, Lord, bakit nangaral naman kami yan, nagpropesiya naman kami yan, nagpagaling din kami ng may sakit, nagpalayas ng mga demonyo.
Gumagawa ng mga himala sa inyong pangalan. Pero 23, sabi ron, ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin. Kayong mga gumagawa ng kasamaan. Bakit gano'n? Bakit gano'n? Kaya kasi sabi ng 1 Corinthians chapter 13, makapagsalita man ako sa wika ng mga tao, ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw o paupyak na kumakalumpag. Tandaan natin yan. Kung ako man ay may kakaya magpahayag ng salita ng Diyos, Matthew 7:22. Ayan o. Magsasabi sa aking Panginoon, hindi po nagpahayag ako ng mensahe mula sa Diyos. 1 Corinthians 13:2. Kung ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa ng lahat ng hiwaga, kung mayroon man akong lahat ng kaalaman, yan na yun. So, ibig sabihin, hindi porket may gift ka na, ligtas ka na. Kaya ang sabi ni Pablo rito, higit natin hangarin yung pag-ibig. Yan, yung pag-ibig. Ayan, kung ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa ng lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at malaking pananampalataya, ano pa, nakakapagpalipat ako ng mga bundok, balikan mo yun. Nagpalayas ng mga gumagawa ng mga himala, nagpapaano ka ng mga bundok, nakakapagpalipat ako ng mga bundok, naghihimala ako, ngunit kung wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ano? Nagpapalayas ng mga demon at gumagawa ng mga himala sa iyong pangalan. Pero sabi ron ng 23, lumayo kayo, hindi ko kayo nakikilala. Gawin niyo yun. At kung ipamigay ko nga sa lahat ng aking ari-ari, alay ang aking katawan, naging mapagbigay ka, di ba, mapagbigay ka na aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Yan. So, ibig sabihin, kailangan natin maging totoo talaga sa ating mga puso, sa ating mga buhay, na tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus. Kasi yung mga gift na yan, mabuti yan. Kaya na huwag natin gawin yan sa sarili natin. Okay, kasi walang kabuluhan yan. Kasi pwede natin gawin yan, gamit lang yung sarili natin eh. Diba? Magbigay ka. Gusto ko lang kasi, para lang makita ng lahat, nagbibigay ako eh. Nakakahiya kasi, baka sabihin nila, hindi ako naibigay eh, di ba? Baka mamaya, pag-usap-usapan pa nila ako lang hindi nagbigay eh. Di ba? Huwag ganun ang maging pananaw natin. Huwag ka lang magbigay pag ganun ang pananaw mo. Maintindihan ka ba ng Diyos? Maging tapat ka lang sa Diyos, Lord, sorry po, kasi po, wala po talaga akong maibigay eh. Pero alam ko naman na batid mo, nasa loob ng puso ko, willing na willing akong magbigay. Yun, okay, panulugdan ka pa ng Diyos nun. Pero yung magbigay ka na wala naman talagang udyok sa'yo yung banal na Espiritu, ikaw lang, dahil gusto mo lang na makita ka ng bibigay ka lang, tapos wala namang pagmamalasakit, wala namang talagang purpose. Wala. Gusto mo lang magpasikat. Wala rin kabuluhan yung tandaan natin. Lahat ng mga gift dapat may pag-ibig. May dedikasyon ka sa Diyos. Dahil ito ay nasa loob mo. Bakit? Tinanggap mo yung banal na Espiritu na nagkaloob niyan. Ang nag-uudyok niyan, yung Holy Spirit sa atin, hindi tayo. Pag tayo gumawa ng gift na yun, hindi sa Diyos yun. Pero ang banal na Espiritu, pag gumawa, ang nag-udyok sa'yo ng mga gift na yun na gawin mo, sa Diyos yun. Okay? Kasi ang Diyos ay pag-ibig na dapat na nasa sa atin, na gumagawa ng mga bagay na dapat natin gawin. Tandaan natin yan. Sa madaling salita, hindi natin pwedeng gawin ang mabuti gamit yung sarili natin. Yun yun. Kaya yung pinag-aaralan natin yung pagiging iglesia. At ano ang gawain ng iglesia? Ang gawain ng iglesia, may pag-ibig. Ayan. Ang iglesia ay tinitirahan ni Kristo sa kanyang ulo dahil siya'y bahagi ng katawan. Okay? Ang iglesia ay pinaghaharian ng banal na Espiritu ng Diyos sa kanyang puso. Okay? Naintindihan po ba? Kaya yung mga gift na yan, hindi natin yan pwedeng gamitin gamit ang sarili natin. Yung mga gift na yan ay inuudyok ng banal na Espiritu sa atin para gamitin natin para sa buhay natin sa paglilingkod sa Diyos. Okay? Kaya sabi ron, Matthew 7:21-22, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay aakyat sa langit,
na magsasabi, Panginoon, naggawa ko ng himala, nagturo, nang-aral, tumulong, lahat ng gift ginamit ko. At bakit ganun? Hindi ako maliligas, hindi ko kayo kilala. Kayo gumagawa ng mga masasama, sabi ron. Kaya ano yung dapat natin gawin? Hangarin natin, sabi ni Pablo sa 13, ang pag-ibig. 12:31, kaya't buong sikap ninyo, 1 Corinthians 12:31, kaya't buong sikap ninyong hangarin ang mga kaloob na mas dakila. At ngayon, ituturo ko sa inyo ang walang katulad sa lahat. Yan, yung walang katulad sa lahat, ng mga kaloob na mas dakila, ayun ang higit nating asamin. Ano yun? Ang Panginoong Hesus na dapat pagharian sa buhay natin. Kasi bakit? Makapagsalita man ako ng wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong Kristo sa puso ko, wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pompiang na kumakalambak sa mas mababaw, kung wala akong Diyos na sa puso ko, na hari na aking sinusunod, na nag-uudyok ng mga mabubuting bagay na gagawin ko mga ito, walang dedikasyon ako, wala akong, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pompiang na kumakalampag. Kung ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos, nakakaunawa ka ng salita ng Diyos, umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man akong lahat ng kaalaman, at malaking pananampalataya at ano pa nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit kung wala man akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kung ipamigay ko man, papagbigay man ako ng aking mga ari-arian at iniaalay ko, sinasakripisyo ko aking buhay para sa iba, sa gamit yung aking sarili, dahil gusto kong maging bida sa eksena, dahil gusto kong maitaas ako, ngunit wala naman akong pag-ibig kasi dapat ang dedikasyon mo si Kristo. Dahil ito, ano man ang iyong ginagawa, gawin mo ito na parang ng Diyos ang iyong pinaglilingkuran. Tandaan niyo yan. Sa lahat ng bagay na ginagawa natin, dapat ang iniisip nyo yung Diyos, hindi dapat ako yung ano nito, magpa-thank you sila sa akin. Dapat talaga nakikita nila na mabait ako, parang gano'n. Wala na, supply ka na agad nun. Kaya dapat ang Diyos ang inadakila mo doon sa lahat ng pagkakataon. Ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong mapapala. Ang pag-ibig, ulitin lang natin bakit, Pastor, brother, ano ba yung pag-ibig? Okay, ginawa ko naman lahat mabubuti naman yun, nagpag-participate naman ako, ginagawa ko naman yung mga gagandang bagay. Mali po ba yun? Hindi mali yun, tama yun. Kaya lang ang mali doon, ikaw ang gumawa sa sarili mo doon. Sarili mo yun. Hindi ka isipan ng Diyos yun. Okay? Kaya ano ngayon ang gagawin? Ano ba yung pag-ibig? Ang pag-ibig, matyaga yan. Ikaw ba, matyaga ka ba sa buhay mo? At habang nahihirapan ka ba, nagtsatsaga pa, hindi pa nawawala yung kabutihan ng loob mo. Yan. Yan yung pag-ibig ng Diyos. Hindi maingit, hindi ka ba naiingit? Hindi ka sisiraan ng loob? Wala kang kaingit-ingit. Okay, mas masaya ka kapag ka natatanggap na higit sa iyo yung iba. At nagpupuri ka sa Diyos para sa buhay niya. Lord, salamat sa iyo kasi sa buhay niya. Pinagkalooban mo siya ng gano'n. At dahil doon, mas lalo siyang sumampalataya sa iyo. Balikan niyo ulit yung 1 Corinthians 12. Masigit natin bigyan ng pagpapahalaga yung mahihina. Okay? Kaya huwag tayo mainggit sa natatanggap ng iba. Ipagpasalamat natin sa Diyos at magpuri tayo sa mga natatanggap nila. Hindi man natin yung matanggap. Kasi sabi ng 1 Corinthians 12, sa katunayan, yung mga hindi gaanong mahalaga, yung dapat natin pagkukulan ng pansin. Ibig sabihin, yung mga mahihina sa pananampalataya, masigit natin pahalaga. Kaya kapag may natatanggap sila na pagpapala, ibig sabihin, niloob ng Diyos yun sa kanila para lumakas sila. Kasi kung ikaw, okay ka na sapat ka na, okay, malakas ka na. Kaya hindi mo na nararanasan yun kasi tinitrain ka na ng Diyos. Isipin mo pag siya terminate, baka mamaya siya yung bumitaw. Kaya pag pinagpala siya, maging matuwa ka kasi yun yung magiging dahilan para lumakas siya. Ikaw naman nakakakita, Lord, bakit ganun ako? Seryoso ako sa iyo. Siya, hindi naman yan serious. Minsan lang nag-church, ba't pinagpapala? Kaya nga pinagay ng Diyos yun para maalala niya yung Diyos at lalo siya maging agresibo. Ikaw naman, maging masaya ka. Kasi bakit? Pinintulutan ng Diyos yung mga hirap na nila. Kasi may tiwala siya sa iyo, malakas ka na. Ikaw lang gagamitin para malakasin sila. Tama mo ba? Kaya sabi ng 1 Corinthians 12,
Pagtuunan natin ng pansin yung mga bagay na hindi gaano mahalaga. Sa madaling salita, pagtuunan natin pansin yung mga taong mahina ang pananampalataya. Yun ang alagaan natin. Okay? At maging masaya tayo sa lahat ng natatanggap nila. Okay? Huwag natin ikalungkot. Kaya sabi nito, hindi. Ang pag-ibig matyaga ay matyaga magandang loob. Hindi mainggitin, hindi mayabang, hindi mapagpataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtalim sa kapwa. Di natutuwa sa gawaing masawa, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, mapagtiis hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos, titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't pang wika, mawawala ang kakayahan, ngunit ang pag-ibig ay walang hanggan. Hindi pa lubos ang kaalaman at ang kakayahan nating magpahayag ng mensahe mula sa Diyos, ngunit pagdating ng ganap, mawawala ang di ganap. Nung ako'y bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip, nangangatwirang tulad ng bata. Kaya nang-iisip natin ngayon, bakit ganito, Panginoon, bakit gano'n, para tayong bata. Dapat, gulang na yung kaisipan natin, dapat naiintindihan na natin yung buhay natin sa mundong ito. Ano yun? Puro pagpaparaya. Okay? Dapat ang Christian na mabuhay sa pagpaparaya. Dapat tayo yung palaging nagbibigay sa iba ng kaligtasan, ng karunungan, ng pananampalataya. Dapat nagbibigay tayo. Ngunit pagdating ng ganap, mawawala ang di ganap. Yan. O kung bata pa nagsasalita, nag-iisip, nangangatwilang tulad ng bata. Bata, mahilig magtanong, bakit po ganito? Bakit po ganon? Ganon tayo eh. Lord, bakit ganito? Ba't ang hirap ng buhay ko eh? Ano naman ako? Serious naman ako sa iyo. Lord, bakit ganito? Ang bait ko naman sa Kanya. Bakit niya ako ginagano? Diba? Mga ganong katanungan. Huwag na tayo magtanong. Talagang ganyan ang buhay ng pagiging Christian. Matiisin. Matyaga. Ayan, mapagmahal. Maunawain. Yan. Hindi katangian eh. Sa 13 eh. Kaya huwag na tayo magtanong. Nakagaya ng bata. Yung sabihin nun. Sabihin, lahat ng bagay na naranasan natin, huwag ka na magtaka. Kasi bilang parte mo yan ng pagiging anak ng Diyos, talagang dapat mong maranasan at mapagdaanan yan. At malalampasan mo yan kung nasa iyo ang pinakadakila sa lahat yung pag-ibig. Mas maintindihan mo siya. Noong ako'y bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip, nangatwiran tulad ng bata. Ngayon ako'y mayroon ng sapat na gulang. Iniwan ko na ang mga asal ng bata. Sa kasalukuyan, tila malabong larawan na nakikita natin sa salamin. Kasi sa banal na kasulatan, nakikita natin ang lahat, pero malabo pa. Ngunit darating ang araw at naharapan natin makikilala ang Diyos. Kasi ang Diyos nakikita lang natin sa puso natin bilang pag-ibig. Sa isip natin na mayroong isang Kristo na namatay, napako sa krus para sa atin. Bahagya lamang nalalaman ko ngayon. Ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito, tulad ng lubos na pagkilala niya sa akin. Kasi ang Diyos kilala tayo eh, kaya nga hindi nagsasawa ang Diyos na pangaralan tayo, turuan tayo, unawain tayo, paalalahanan tayo. Kasi kilala tayo ng Diyos na anytime pwede tayong mabibigo kapag ginamit natin yung sarili natin. Kaya nga ino-open niya palagi si Jesus, yung banal na Espiritu, para makasigurado tayo na talagang magiging matatag tayo hanggang sa huling sandali ng buhay natin. Nagpapaalala siya palagi. Yan ang tatlong ito'y nananatili. Una, pananampalataya. Kasi pag wala ka pananampalataya, hindi ka pwedeng makalapit sa Diyos. Ang sino man na malapit sa Diyos ay dapat sumampalataya may Diyos. Pangalawa, pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Dapat lagi kang may pag-asa sa buhay mo na darating ang araw, makakamtan mo ang buhay na masagana at hirap. Dapat hindi ka titigil. Hanggat ikaw ay humihinga, dapat punong-puno ka ng pag-asa na darating ang panahon, umaasa ka na makikita mo si Kristo face to face. Face to face. Yan yung sa kanta. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. No more tears, no more sadness. Sino yung anong kanta na yun? Just the pool of silent glory, when we see it face to face, face to face. Ngunit, ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Pinakadakila sa lahat, yung pag-ibig. Bakit? Kristo yun. Ang Diyos ay pag-ibig. At pag yan ay nasa ating mga puso at naghari sa ating mga buhay,
It is finished, naganap na. Well done, my good and faithful servant. Yan, talagang malalampasan mo na ang lahat. At yun nga yung sinasabi ni Pablo, ipuputong na ang karangalan sa kanya. Kitang-kita niya na yun. Kaya nung bago siya mamatay, iiwanan ko na ang mundong ito, tatanggapin ko ng corona, sigurado na siya kasi nabuhay siya ng may pag-ibig. Okay? Sa Diyos. Ganun din tayo. Mabuhay tayo ng may pag-ibig sa Diyos. Huwag natin gamitin ang lahat ng gift gamit yung ating sariling kakayahan, lakas, effort. Gamitin natin ang ating mga gift gamit si Jesus Christ na tinanggap natin sa buhay natin. Ano man ang iyong ginagawa, gawin mo ito na parang ang Panginoong Jesus ang iyong pinaglilingkuran. Kaya tayo napapagod eh. Kaya minsan napapagod tayo, hindi stable yung ating pananampalataya sa Diyos, na sa konting hirap sa mundong ito, ano pa, konting akit ng mundo na sisilaw agad tayo, hindi natin napapahalagahan ng higit yung spiritual. Kasi ginagamit natin yung gift natin, yung sarili natin. Hindi yung pag-ibig, hindi si Jesus. Hindi tayo nagiging parte ng iglesia. Nagiging religyoso tayong tao, nagiging religious. Sino nga magpaliwanag ng reliyon? Sa ating pag-aaral, sino alam paliwanag ng reliyon? Sa inyo, meron bang gusto mong explain kahit maiksi lang yung paniniwala ng reliyon sa mundo, dito? Sa atin, yung ginagawa natin, sa buhay natin, ano yung paniniwala natin? Ano yung pagka-alam natin sa reliyon, sa ginagawa ng reliyon? O, paliwanag ko lang, mas maiksi lang. Ang religion, ginagawa niya yung mabuti gamit yung sarili niyang kaisipan, kaalaman, lakas. Ginagawa niya yung mabuti gamit yung sarili niya, desisyon. Ayun yung ginagawa natin. Bagamat mga born-again Christian tayo, ginagawa natin yung mabuti gamit yung sarili natin. Kaya kung minsan hindi tayo stable, andap-andap lang yung pananampalataya. Kasi napapagod tayo. Kasi tayo yung gumagawa ng mabuti sa sarili natin. Hindi mo kaya yun, hindi natin kaya, mapapagod tayo. Kaya dapat gawin natin yung mabuti na yun, si Kristo. Ipahintulot natin na siya ang gumawa ng mabuti na yung banal na Espiritu. Ipahintulot natin na siya ang gumawa para sa atin. Hindi tayo mapapagod sa ating mga ginagawang paglilingkod sa Diyos. Kaya kahit anong problema, nandiyan ka pa rin, masaya ka pa rin, parang wala lang, pero hindi dahil wala lang, kundi dahil nananampalataya ka sa Diyos. Yun yung kaibahan niya. May mga Christian talaga na religyoso. Sa totoo lang, meron namang mga Christian na totoo talaga. Kasi dalawa ang tao, isang kambing, isang tupa. Dalawa ang isang trigo, isang damo. Ganun yan. Kaya nawa, mas bigit pa natin maintindihan ang salita ng Diyos at gamitin natin yung mga gift na yung gamit ang banal na Espiritu na nagbigay sa atin noon. Huwag tayo. Kasi pag tayo lang, tayo may itaasin din sa sarili natin. Tandaan natin yan. Gamitin natin yung banal, ihayaan natin yung banal na Espiritu ang gumamit ng mga gift natin para ipakita sa Diyos yung ating mga paglilingkod. Huwag tayo. Kasi hindi natin kakayanin, mapapagod tayo. Kaya nawa, marami pa tayong matutunan. Magbasa tayo ng Bible, manalangin tayo ng tama. At hilingin natin na sa Diyos, hinihiling yan. Hilingin natin sa Diyos yung banal na Espiritu na tunay na pagharian tayo. Yun yung iglesia. Yun ang ibig sabihin ng iglesia. Parte ng katawan ni Kristo na siya ang ulo. Na pinaghaharian ng banal na Espiritu na si Kristo na tumitira sa kanyang puso na ginagamit ang lahat ng gift niya para sa paglilingkod sa Diyos. Yun po yun. Kaya, unang bagay na sinabi ni Kristo para tayo maligtas, pasanin mo yung pangako. Yung cross, tapos kalimutan mo yung sarili mo. Huwag mong gamitin yung gift mo sa sarili mo. Kalimutan mo sarili mo at sumunod ka sa akin. Ipagkatiwala mo sa Diyos yung buhay mo at hayaan mong siya ang magmanipula nito at kinalaunan, well done, my good and faithful servant. Hindi ka makaramdam ng pagod. Hindi ka makakaramdam ng panghihina. Oo, manghihina ka bilang tao pero hindi ka matutumba ka pero hindi ka knockdown. Ganun Pastor Eddie. Ang mga Christian natutumba pero hindi nananout pala, nananout. Nananout pero hindi nananout. Yan, ganun po yun. Kaya nawa, mas lalo pa natin maintindihan ito para
maging isa tayong parte ng katawan ni Kristo na talagang ginagamit ang lahat-lahat na pinahintulutan ng banal na Espiritu sa ating buhay. Yan, bilang parte ng katawan. Kasi topic natin, 1 Corinthians chapter 12 at saka 1 Corinthians chapter 13. Magkarugtong yun. Kaloob ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen? Amen po ba? May tanong ba? May tanong. Ano, mahaba tayo ah. May tanong po ba? Wala nang tanong. Ano yung uli yung iglesia na sinasabi rito? Ano ibig sabihin nun? Wala nabi na, di ba? Nabubuhay, ulo si Kristo, tayo katawan. Ang iglesia, katawan ni Kristo na siya ang ulo nito. O, sa mas madaling, mas malinaw na paliwanag, mga taong nabubuhay na ginagawang ulo si Kristo at tayo'y nagiging parte ng katawan na yun. Ibig sabihin, pinagkakalian tayo ni Kristo sa ating puso. Kasi yung puso, dapat doon yung decision mo eh. Akit siya sa utak mo. Okay? Kapag kayo utak mo naman ang nasunod, tutubo yan sa puso mo, mag-uugat, nagbubuha ng pagkakasala. Kaya ang battlefield ng good and evil, yung ating utak. Ayan. Sinasala ng utak mo, ng puso mo yung decision yan eh. Kaya pagkabali ang iyong napakinggan, nauna yung sarili mo, yung pride mo, tutubo sa puso, magkakaroon ka ng pagnanasa. Okay? Mag-uugat, nagkakaroon ng pagkakasala. Kaya dapat, nasa puso mo, ang banal na Espiritu, pag naisip ng utak mo, dinidinay ng puso mo yan. Oh, mali yan, mali yan. Mali yan. Ito ang dapat. Yung puso mo ako susunod, aakyat sa utak mo yon, si Kristo yun. Yung Holy Spirit, nagiging hari. Uy, ito yung tama. Si Kristo ang masusunod. Ganun po dapat. Okay po ba naiintindihan din? Okay po. Nawa, naiintindihan natin. Nawa, pag pinag-pray yan, hindi naman ano yan eh. Lahat yan ay napag-pray at unti-unti, kinalaunan, maiintindihan natin yan. Magtiyaga lang tayo sa pananalangin at magdesisyon din sa sarili natin ang tama. Na sabi rito, basahin mo lang yung huli ng 12 uli. Kaya buong sikap. Ito pakinggan niyo yung word ng 1 Corinthians 12:31. Kaya buong sikap ninyo. Kaya magdesisyon kayo ng tama sa sarili nyo. At buong sikap ninyong hangarin, sabi ron, ang kaloob na mas dakila. Kung ibig sabihin, ikaw ang magdidesisyon sa buhay mo. Na dapat hinahangad mo yung mabuti na yon, na paghahari ng Diyos sa buhay mo. At ngayon, ituturo ko sa inyo, at meron namang mga tagapagturo nito, kagaya ngayon, tinuturo natin. Pero, ikaw pa rin ang masusunod nyo. Kaya dapat, buong sikap mong hangarin yung pag-ibig na yun na dapat maghari sa'yo si Kristo. Tama po ba? Tandaan niyo, pagbabasa ng Bible, yung bawat word na binabasa niyo, hilingin niyo na pag-maunawaan para pasigit mong maintindihan. Huwag lang basa ng basa tayo. At buong sikap natin, ang marin, nirarak mo pa, kaya buong sikap ninyo, sikapin ninyo. Diba? Huwag ganun. Ulit-ulitin nyo hanggang sa maintindihan nyo. Huwag natin, kasi minsan ganun eh, binabasa natin mabilis, antok na tayo. Tulog na, di ba? Huwag ganun. Ako, antok na, binabasa ko na mabilis, pero biglang may nagre-remind, hindi, kailangan intindihin mo yan, babalikan ko yung kahit naantok na talaga ako. Tapos, Lord, thank you po, tulog na po ako, salamat po. Intindihan ko. Kaya salamat sa Panginoon. Kailangan mo rin makipaglaban, makipagbuno sa evil spirit. Makikipagbuno ka kahit inaantok ka na, isingin mo yung sarili mo, balikan mo yung hindi mo naintindihan. Yung minsan, nakapikit na ako eh, babasa na ako. Bigla ako maaalala, magigising, hindi ako nabasa, balikan ko yun. Tapos, Lord, thank you po, tutulong na po ako. Nabasa ko, hindi ako nagpatalo sa kaaway. Kapag ka naman nakaligtaan ko na siya, tulog na talaga. Lord, sorry po, kasi hindi ko nabasa siya, balikan ko sa umaga. Lord, salamat po. Sorry po talaga, nagkamali ako, nagdesisyon na naman ako, natalo ko ng laban. Kaya yun, ganun lang po ang technique para maintindihan natin yung binabasa natin. Okay? Meron bang natutunan kahit paano? Okay po ba? Yan, okay. Ang iglesia, ulo si Kristo, tayo katawan. At dapat sa buhay natin, hangad natin yung pinakadakila, yung pag-ibig. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Yan. Salamat sa Diyos. Tayo manalangin.
Lord, salamat po sa umagang ito sa aming pagbabasa ng iyong banal na kasulatan. Purihin ka, Panginoon. Nawa, marami pa kami matutunan na kagaya ng mga ganitong aral mula sa iyo, Panginoon. Kaya buksan po patuloy ang aming isip at puso at hangarin na palaging nauuhaw sa iyong mensahe, Panginoon. At alam namin, Panginoon, hindi sapat ang aming kaalaman. At kung iyong luluubin, Panginoon, malalaman namin ang lahat ng bagay na nais mong paalam habang kami naririto. Kaya hiling namin na loobin mo sa aming mga buhay, magkaroon kami ng desire makinig ng iyong salita, magbasa ng Bible, at makapanalangin ng tama. Salamat, Panginoon, sa lahat ng papuri. Pasasalamat pagsamba sa dakilang mong pangalan ng aming Panginoon Jesus namin kapagligtas. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. At tayo magsiyar na at magsimula tayo sa ating pagpupuri sa Panginoon.